Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Sa kasagsagan ng pandemya na naging dahilan upang makulong ang mga tao sa loob ng bahay, lumabas ang pagiging creative ng marami sa ating mga kababayan. Isa na rito, ang isang lolo mula sa San Pedro, Laguna na ginamit ang kanyang libreng oras para lumikha ng mga robot na gawa sa scrap materials o yung mga patapong gamit. Ayon kay Romy Carlos Pascual, edad 71, naisipan niya ito upang labanan ang kanyang nararamdamang kalungkutan at pagkabagot habang umiiral ang lockdown. Kwento ni Pascual, nag-e-enjoy siya sa paggawa ng ganito araw-araw at ayaw niyang masayang lamang ang kanyang panahon nang walang pinagkakaabalahan. Dati na raw siyang mahilig gumawa ng kung ano-ano gaya ng electric fan na ibinebenta sa kanya ng mga magbubuti. Ang mga ito ay kinokolekta niya at ginagawang mga robot kung saan napapagalaw din ang mga kamay at ulo nito. Sa ngayon, patuloy na dumarami ang mga likha ni Tatay Romy at meron ng mga hugis, dragon, mula sa mga lata at katawan ng sirang electric fan. Wala namang balak si Pascual na ibenta ang kanyang mga ginawang robot, pero bukas siyang tumanggap ng mga komisyon. Samantala, isang balut vendor naman sa Valenzuela City ang nakaimbento ng tinatawag na drum car o sasakyang mula rin sa scrap materials. Kagaya ni Tatay Romy, ang kwento ni Mang Rolando Barrientos ay nagsimula rin noong kasagsagan ng pandemya. Naisipan daw niya ito dahil sa kawalan noon ng mga bumabiyaheng sasakyan at ng takot na mahawa sa COVID kapag nakipagsiksikan siya sa iba. Ginagamit niya ito sa pansariling lakad at alternatibo rin dahil may kamahalan nga naman kapag bumili ng sasakyan. Mula sa lumang drum ang katawan ng sasakyan at mga pinaglumaang gulong, upuan, manibela at maging ang makina nito. Dahil sa kanyang angking galing, nakilala sa social media ang kanyang imbensyon na siya namang nakatawag ng pansin ng isang may-ari ng farm na nagpagawa sa kanya ng drum car. Sa kasalukuyan ay hindi tumitigil si Mang Rolando sa pagbebenta ng balot at ginagamit niya ang sasakyang gawa sa drum sa pagnenegosyo. Umaasa si Tatay Rolando na lalago pa ang hanap buhay na kanyang itinaguyod sa kabila ng naranasang mga pagdududa, lalo na noong nagsisimula pa lamang siya sa imbensyon. Ang kwento ni Tatay Romy at Mang Rolando ay patunay lamang na may pera sa basura at nasa iyo kung paano mo gagawing makabuluhan ang iyong oras sa mga panahong tila walang katiyakan ang bukas. Ako si Jel Manalo, ang inyong Abante Teletabloid Reporter, walang inaatrasang balita.